Yeah. Today's second part of Book of Acts. Ngayon po ay ikalawang bahagi ng aklat ng mga gawa. Last month, right, we couldn't finish it, Acts. So this time we continue learn. Nakaraang buwan po ay hindi natin natapos yung aklat ng mga gawa, kaya ngayon po ay muli natin itong pag-aaralan. Okay, before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear best friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat sa paggabay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. And this time, thank you for allowing great chance we can have this Bible study. At sa oras na ito, salamat po sa pagpapahintulot ng dakilang pagkakataon na kami ay magkaroon ng Bible study. God called brothers and sisters who really desire the Word of God. Tinawag ng Diyos sa mga brothers at sisters na talagang nagnanais ng salita ng Diyos. This time, please open our heart and ears to the Word of God. Sa oras nito, pakiusap, buksan mo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. Please work the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Pakilusin mo po ang Espiritu Santo nang sa gayon ay lubos naming maunawaan ang salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. Ipahintulot mo po ang lahat mong biyaya sa lahat ng dumalo. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, mula sa simula hanggang sa matapos, kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. At dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Last time we learned, right? The the book of Acts. We can divide the two parts. Nakaraan pinag-aralan natin na yung aklat ng mga gawa ay mahati sa dalawang bahagi. The first part from chapter 1 to chapter 12. Yung unang bahagi po ay mula chapter 1 hanggang chapter 12. Yeah. So hanggang chapter 12 says about the evangelism in Jerusalem by Apostle Peter. Sinasabi po hanggang sa chapter 12, yung pag-evangelismo doon sa Jerusalem ni Apostol Pedro. Yeah. But second part, right, from chapter 13 to the end, 28, is the evangelism in the whole world by Apostle. At mula chapter 13 hanggang sa pagwawakas, hanggang chapter 28, ito, sinasabi dito yung patungkol sa pag-evangelismo ni Apostol Pablo sa buong mundo. Especially second part, through the evangelism of Apostle, many churches were established in the whole world. At binanggit sa ikalawang bahagi na sa pamagitan ng pag-evangelismo ni Apostol Pablo, maraming church yung naitatag sa buong mundo. So, you know, right, almost 14 book of the New Testament were written by Apostle, right? At alam natin na 14 na aklat sa Bagong Tipan ay isinulat ni Apostol Pablo. Most of the 14 books, right, are the epistle of Apostle was sent to churches. At karamihan doon sa mga aklat na isinulat ni Apostol Pablo ay kanyang sulat doon sa mga iglesia. That's why when you understand the second part of Act, we can also understand the background of a church in the New Testament. At kapag naunawaan natin ay kalawang bahagi ng mga gawa, malaman din natin yung background ng mga church sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan. So it's important, right? We understand. Kaya mahalaga po na maunawaan natin. But before we learn the second part, we go back first part because last time we couldn't finish. Pero bago natin pag-aralan yung ikalawang bahagi,
balikan muna natin yung unang bahagi na hindi natin natapos. So last time we really think about Hanggang chapter 8. Nakaraan, natapos natin hanggang chapter 8. So from chapter 9, Acts chapter 9, let's continue learn. Kaya mula chapter 9 po ay patuloy nating pag-aaralan. Okay po. Chapter 9 says about Saul. Saul was converted on the Damascus road. Sinabi po sa chapter 9 na si Saul ay nagbago doon sa doon sa daan ng Damascus. Damascus. You need to understand, right? Saul. Who is Saul? Kailangan niyo pong makilala kung sino si Saul. The original name of Paul was Saul, right? Yung totoong pangalan po ni Pablo ay Saul. Yeah, before Saulo. Paul get the salvation, his name was Saul, right? Bago magkaroon ng kaligtasan si Pablo, yung kanyang pangalan ay Saulo. Yeah, originally, right? Before he got the salvation, he was the one who persecuted church. Bago siya magkaroon ng kaligtasan, siya yung isa na umuusig sa mga iglesia. Yeah. So this time, he was on the way to go to Damascus to catch the saved Christian. Kaya sa pagkakataong ito, siya ay papunta doon sa Damasco upang hulihin yung mga ligtas na Kristiyano. Yeah, to persecute the Christian. Upang usigin yung mga Kristiyano. But on the way, right, he met the Lord. Pero habang papunta siya doon, nakatagpo niya ang Panginoon. But this time, he repented. He got the salvation. At sa oras na ito, siya ay nagsisi at tumanggap ng kaligtasan. You open the Bible, Gawa chapter 9. Buksan niyo po sa inyong Biblia, Gawa chapter 9. Gawa chapter 9. Verse 1. Verse 1 and 2. Okay po. Verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Samantala, si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya ay makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Verse 4 and 5 also. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Right, sinabi ni Jesus, right? Saul, why do you persecute me? Why do you persecute me? Sinabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Paul never persecuted Jesus, right? Kailanman ay hindi inusig ni Saulo si Jesus. But Jesus said, why you persecute me? Pero sinabi ni Jesus, bakit mo ako inuusig? Yeah. Persecuting saint, save the Christian, is the same persecuting the Lord, right? Ang pag-uusig sa mga banal, sa mga ligtas na tao, ay pareho sa pag-uusig sa Panginoon. So, anyway, on the way, go to the Damascus road, he met Jesus. Gayunpaman, sa daan niya patungo sa Damasco, nakatagpo niya si Jesus. He repented. Siya ay nagsisi. And then, Saul was chosen as an apostle of Gentile by the Lord. At si Saul ay pinili bilang apostol ng mga hintil ng Panginoon. Verse 15, chapter 9:15, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Is that right? He is a chosen vessel. He is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, especially for the Gentiles. Sapagkat siya isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil. So,
it is said, right? The Apostle Peter is apostle of Israel, Si Apostol Pedro, siya yung apostol ng Israel. and Apostle Peter is called apostle of Gentile, right? At si Apostol Pablo ay tinawag bilang apostol ng mga Hintil. So through Apostle Paul, the world mission could start. Kaya sa pamamagitan ni Apostol Pablo, yung misyon sa buong mundo ay nagsimula. Okay po. Anyway, in chapter 9, important thing, Saul was converted on the Damascus road. Gayun pa man sa chapter 9, si Saul ay nagbago doon sa daan patungong Damasco. And then there is a story, right? Dorcas was revived, verse 36 to 42. At merong kwento sa verse 36 at hanggang 42 na muling binuhay si Dorca. Yeah. Dorcas. We don't have much time. You can read, you can understand. Wala po tayong sapat na oras, kaya basahin nyo na lang po upang maunawaan. Dorcas, while she was alive, right, she served many brothers and sisters. Si Dorcas po, habang siya ay nabubuhay, pinaglingkuran niya yung maraming brothers at sisters. But God showed a miracle, right? Pero nagpakita ang Diyos ng himala. Yeah, she was revived. Siya ay muling binuhay. Yeah. And let's go to chapter 10. It says about Cornelius got saved by the preaching of Peter. Sa chapter 10 po, si Cornelio ay naligtas sa pamamagitan ng pangaral ni Apostol Pedro. It was the first time preaching to Gentile by apostle. Ito yung unang pangaral sa mga hintil ng mga apostol. Cornelius was the man who feared God and desired truth and salvation. Si Cornelio ay taong may takot sa Diyos at nagnanais ng katotohanan at kaligtasan. Gawa chapter 10 verse 1 and 2. Okay, you open your Bible. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon ng tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Right? Cornelius, right? He was the man, devout man, and one who feared God, right? Siya isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, With all his household. kasama ang kanyang buong sambahayan. Yes. We can know that God such the one who seek the truth. Nalaman natin na hinahanap ng Diyos yung taong naghahanap ng katotohanan. Because he sought the truth, God sent Peter to save him, right? Dahil hinahanap niya ang katotohanan, sinugo ng Diyos si Apostol Pedro upang siya ay maligtas. So Cornelius and his family could be saved, right? Kaya si Cornelio at ang kanyang pamilya ay naligtas. Gawa chapter 10, 34 and 35 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos, kundi sa bawat bansa ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Right? In every nation, 35, whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him, right? Sa bawat bansa ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. God saved the one who really seek the truth. Nililigtas ng Diyos yung talagang humahanap ng katotohanan. So, 11, right? The Holy Spirit comes down when you hear the Word of God. Kaya yung Espiritu Santo ay bumababa kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos. So, Peter, right, came to his house. He preached the Word of God. Si Pedro ay pumunta sa kanyang sambahayan at ipinangaral ang Ebanghelyo. Maybe they understand the gospel. Marahil na unawaan nila ang Ebanghelyo. Then Holy Spirit came down, right? Pagkatapos bumaba ang Espiritu Santo. Verse 44, right? While Peter was still speaking this word, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. So verse 44, samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. So many people, right, were surprised. At maraming tao yung nagulat. Because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles. Sapagkat ibinuhos din maging sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Cornelius, right? They were Gentile, right? Si Cornelio, sila ay mga hintil. Let's go to chapter 11.
Jerusalem Church approved the mission of Gentile. Inaprubahan ng Jerusalem Church yung mission para sa mga Hintil. The gospel, right, started from Jerusalem. Yung ebanghelyo ay nagsimula sa Jerusalem. At that time, that's why the first church was the Jerusalem Church. Yung pinakaunang church ay yung Jerusalem Church. It was a center church at the time. Ito yung sentrong church sa panahong yun. But until that time, most of people in Jerusalem church was the Jew. Pero hanggang sa panahong yun, karamihan sa mga tao sa Jerusalem Church ay mga Hudyo. That's why they didn't accept the gospel, even preaching to the Gentile. Kaya hindi nila matanggap na maipangaral din yung ebanghelyo sa mga Hintil. But through what happened, Cornelius, by evangelism of Peter, it was approved. Pero dahil sa nangyari kay Cornelio, sa pangangaral ni Apostol Pedro, ito ay inaprubahan. And then chapter 11 mention Antioch Church. At binanggit sa chapter 11, yung iglesia ng Antioquia. Antioch Church is a very important church. Yung Antioch Church ay napakahalagang church. Later we will learn the second part by about the evangelism of Apostle Paul. Mamaya pag-aaralan natin ito sa ikalawang bahagi sa pangaral ni Apostol Pablo. Antioch Church is the center church of world mission. Yung Antioch Church, ito yung sentrong church ng lahat ng misyon. But Antioch Church could be established by the result of persecution in Jerusalem. Pero naitatag yung Antioch Church sa pamamagitan ng pag-uusig sa Jerusalem. Last time you open Acts chapter 11. Open the Bible. 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Last time we learned, right, the Jews persecuted Christian. Nakaraan pinag-aralan natin na inusig ng mga Hudyo. Then Kristyano. Stephen became first martyr. Pagkatapos si Esteban yung naging unang martir. There was a persecution in Jerusalem, right? Nagkaroon ng pag-uusig sa Jerusalem. That's why save the people in Jerusalem scattered to many places. Kaya yung mga ligtas na Kristyano sa Jerusalem ay ikinalat sa maraming lugar. But there was a God's will, right? Pero meron doong kalooban ng Diyos. When save the Christians scattered to other places, wherever they go, they preach the gospel. Nung ikinalat yung mga ligtas na Kristyano sa lahat sa iba't ibang lugar, saan man sila pumunta, ipinangaral nila ang ebanghelyo. God wanted to save all the country, right? Nais ng Diyos na iligtas ang lahat ng mga bansa. Not just Israel, Jerusalem, right? Hindi lamang yung Jerusalem, Israel. At that time, right? Scattered Christian even went to Antioch, right? Kaya sa panahong yun, ikinalat yung mga ligtas na Kristyano at nakarating din sa Antioquia. So that's why there was a save the people in Antioch. Kaya merong mga ligtas na tao doon sa Antioquia. So Philippians chapter 1:12 said, I want to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 12, ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng ebanghelyo. What happened to me, what happened to Apostle Paul, it's a great suffering. Yung nangyari kay Apostol Pablo ay matinding paghirap. But because of great suffering, it become the furtherance of the gospel, right? Pero dahil sa malaking pagdurusa, ito ay nakatulong sa paglago ng ebanghelyo. So it's the same to us, right? Pareho po ito sa atin. Sometimes God allow many oppression in our Christian life. Minsan ipinapahintulot ng Diyos yung maraming kahirapan sa ating buhay Kristiyano. So because of the many oppression, it can be the turning point that the gospel work actively
preach. Dahil sa mga kahirapan na ito, marahil ito yung magiging turning point upang maipangaral yung ebanghelyo sa maraming lugar. Yeah, that's why the Antioch church could be established, right? Kaya naitatag yung iglesia ng Antioquia. Yeah, so later Antioch church became like a base camp for the mission for Gentile. Kaya yung iglesia ng Antioquia ay naging base camp para sa misyon ng mga Intil, para sa Intil. And then here, the saved saint were called as a Christian for the first time in Antioch. At dito, yung mga ligtas na banal ay tinawag ng Kristiyano sa unang pagkakataon doon sa Antioquia. 26 verse 26. You open your Bible. Each better you follow your Bible. Okay. 26, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang siya'y kanyang matagpuan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Right? Disciple were first called, right? Christian in Antioch, right? Mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano doon sa Antioquia. Yeah. Christian. Yeah. We are also called Christian, right? Tayo rin ay tinatawag na Kristiyano. Yeah. Christian means they are the men of Christ. Mga Kristiyano, sila yung tao ni Kristo. Because right, Christian always says about Jesus Christ, right? Dahil yung mga Kristiyano laging binabanggit yung tungkol kay Jesus. They are men of Christ. Sila ay tao ni Kristo. Unsaved people call, they are Christian. Tinatawag sila ng mga hindi ligtas na Kristiyano. You also called by Christian by unsaved people in this world. Di ba kayo rin tinatawag na Kristiyano ng mga hindi ligtas sa tao? Yeah. Chapter 12 is mentioned Herod persecuted the church. Sa chapter 12 po, si Herodes ay inusig ang iglesia. But he was dead in the end. Pero sa katapusan siya ay namatay. How he was dead? Paano siya namatay? It happened chapter 12, 21 hanggang 23, 21 hanggang 23, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa isang takdang araw ay sinuot ni Herodes ang damit hari at naupo sa trono at sa kanila ay nagtalumpati. Ang taong bayan ay nagsisigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. Agad siyang sinakta ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kalwalhatian sa Diyos. Siya'y kinain ng mga uod at namatay. Yeah. He was dead, right? Because of proud. He's proud. Namatay siya dahil sa pagmamalaki. The final result of a person who persecuted the church and who is proud, it's the final result. Yung pagwawakas ng taong umuusig sa church at nagmamalaki. The one who persecute church, we can know what will be their result. Yung taong umuusig sa iglesia, alam natin kung anong magiging resulta. But the works of God is more prevailed. Ngunit ang gawa ng Diyos ay higit na nahayag. So verse 24, right? But the word of God grew and multiplied. Sa verse 24, ngunit ang salita ng Diyos ay patuloy na lumago at lumaganap. It means the works of the Holy Spirit continue. Ibig sabihin, yung gawa ng Espiritu Santo ay nagpatuloy. Okay. So we finish first part. Natapos na natin yung unang bahagi. And today, second part. At ngayon po yung ikalawang bahagi. It's more important. Ito po yung higit na mahalaga. But first part finishes 12:25. You open your Bible. Yung unang bahagi po ay nagtapos sa chapter 12 verse 25. 25, basahin po natin ng sabay-sabay. At nagbalik galing sa Jerusalem sina Bernabe at Saulo nang magampanan nila ang kanilang paglilingkod at kanilang sinama si Juan na tinatawag ding Marcos. Yeah. It mentioned two persons, Barnabas and Saul. Binanggit po dito yung dalawang tao, si Bernabe at Saulo. Yeah. So, from chapter 13, they are established as a first missionary. They are established as a first missionary Kaya by church. Mula chapter 13, sila ay tinawag bilang mga unang misyonaryo ng church. Cover chapter 13.
Acts chapter 13, verse 2 and 3, verse 2 and 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon, nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinahayo sila. The Holy Spirit, right? They are sent as a first missionary to other country by the Holy Spirit. Sila ay sinugo bilang mga unang misyonaryo ng Espiritu Santo. So, so the second part, we can divide the second part by four parts. Kaya ikalawang bahagi ay pwede nating hatiin sa apat na bahagi. There are three times missionary journey of Paul. Merong tatlong misyonaryong paglalakbay ni Apostol Pablo. And the last, there is the mission for the Rome. At yung huli ay yung misyon para sa Roma. Okay, so as I mentioned, right, it's important the missionary journey of Paul Kaya gaya ng binanggit ko, ito yung mahalagang misyon ni Apostol Pablo to understand churches in the early church. upang maunawaan yung iglesia sa mga naunang church. Okay po? So we think about first missionary journey of Apostle Paul. Pag-isipan natin yung unang paglalakbay ni Apostol Pablo. First missionary journey, mission journey. Okay. Can you see? Makikita niyo po ba? Medyo mahirap, medyo small. Can you see? Ano? Hindi malinaw? Anong sagot? Can you see or not? Nakita niyo po ba o hindi? Okay na? So I sent our group chat the file. If you open the file, Sinend ko po sa group chat yung file, kaya kung mahirap po sa inyo makita, buksan niyo po yung file. PDF file. Anyway, the missionary journey of Paul, it's better to understand through the map, the real map. Gayunpaman, yung misyonaryong paglalakbay ni Apostol Pablo ay madaling maintindihan sa pamagitan ng tunay na mapa. So, as I mentioned, right, the starting point of a missionary journey is Antioch. Gaya po ng sinabi ko, yung pasimulang paglalakbay ni Apostol Pablo ay sa Antioquia. It's a base camp. Okay, base camp. Ito po yung base camp. Yeah. Anyway, here the Barnabas and Paul was established as a missionary. Gayunpaman dito, si Apostol Pablo at si Bernabe ay itinatag bilang unang misyonaryo. So Antioch Church sent Paul and Barnabas on a missionary journey. Kaya sinugo ng iglesia ng Antioquia si Pablo at si Bernabe bilang misyonaryo. Verse 4, you better follow the Bible, chapter 13, verse 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sila na isinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia at buhat do'y naglayag patungong Cyprus. Yeah, they were sent, right, by the Holy Spirit. Sila ay sinugo ng Espiritu Santo. It's a start, first missionary journey. Ito yung pasimula ng kanilang misyonaryong paglalakbay. At that time, the John Mark was their assistant. At sa pagkakataong yun, si Juan at Marcos yung kanilang katulong. John Mark, you know who is him? Kaya niyo po si Juan Marcos? He is the one who wrote the Gospel of Mark. Siya yung sumulat ng Ebanghelyo ni Marcos. He was assistant, kasama. Siya yung katulong nila. Okay po? And then, the blue, can you see the blue line?
Makita niyo po ba yung blue? na blue gulay? line is their route, missionary route. Yung blue yung kanilang ruta. They arrived right first the island Cyprus, Sila ay nakarating una doon sa isla ng Cyprus, Salamis. doon sa Salamis. Yeah. And then they came Paphos here. At sila ay nakarating doon sa Paphos. Here, what happened? Dito ano pong nangyari? Elimas, the sorcerer, became blind. Si Elimas na salamangkero ay nabulag. Because he against God, Dahil siya ay laban sa Diyos. he became blind. Kaya siya ay nabulag. And also here, Saul became Paul. At dito rin, si Saulo ay naging si Pablo. Verse 9, chapter 13, verse 9. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit si Saulo, na tinatawag ding Pablo, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa kanya ng mabuti. Right? Finally here, Saul, he became Paul. Kaya sa wakas dito, si Saulo ay naging si Pablo. And here, also it happened, Proconsul Sergius, Paulus believed. At dito rin po, yung prokonsul na si Sergio Paulo ay sumampalataya. Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang makita ng prokonsul ang nangyari, siya'y naniwala sapagkat siya'y namangha sa turo ng Panginoon. Even he was a high position, right? He was a humble. He also believed. Kahit siya ay nasa mataas na posisyon, siya ay nagpakumbaba at sumampalataya. It happened in Paphos. Ito ay nangyari doon sa Paphos. And they arrived. Perga here. At sila ay nakarating doon sa Perga. You can understand the map. In the map, the meron color. Can you see color? Kita niyo po ba yung kulay? Different color. It's like the province name. Yung ibang kulay po, ito po yung pangalan ng probinsya. Cavite, right? Cavite, meron Cavite province. Meron pong probinsya ng Cavite. In Cavite province, there are many cities, right? At sa Cavite po, maraming lungsod. So the color means the province name. Okay po? Naintindihan niyo po? And then inside the province, there are city name. At sa loob po ng probinsya ay merong pangalan ng lungsod. Yeah. Paul went to Pamphylia, the province name Pamphylia. Si Pablo po ay pumunta doon sa probinsya ng Pamphylia. And the city name, Perga. At yung pangalan ng lungsod na pinuntahan niya ay Perga. But here, John returned to Jerusalem. Pero dito po, si Juan ay bumalik doon sa Jerusalem. Verse 13, chapter 13, verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At umalis mula sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga sa Pamphylia. Ngunit iniwan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. Right, John was originally, he was an assistant. He was an assistant for the Barnabas and Saul. Sa katunayan, si Juan ay katulong ni Bernabe at ni Pablo. Why he returned to Jerusalem? Bakit siya bumalik sa Jerusalem? Dahil sa Mahirap. Missionary journey, right? Hindi madali. Tama? Mahirap. Yung misyong paglalakbay ay hindi madali. But Ito ay at the mahirap. time, he was still young. Pero sa panahong ito, siya ay kabataan pa. That's why maybe he couldn't endure mahirap situation. Kaya marahil hindi niya natiis yung mahirap na sitwasyon. He returned, right? Kaya siya ay bumalik. But because of this reason later, we will learn the dispute between Barnabas and Saul, Paul happened. Pero dahil sa nangyaring ito, nangyari yung pagtatalo yung pag-aaway ni Pablo at ni Bernabe.
And then, right, they use the boat, right, until here, Perga. Sa kanilang ruta, gumamit sila ng bangka hanggang makarating sa Perga. And after Perga, they arrive Antioch. Antioch in Pisidia. At mula sa Perga, nakarating sila doon sa Antioquia sa Pisidia. Same name, right? Antioch, but different province, right? Parehong Antioquia pero magkaibang probinsya. Right? City, right? Some city name pareho. May mga magkakaparehos na syudad. Naintindihan niyo po? Yeah, Antioch, different Antioch. Ito po ay ibang Antioquia. Yeah, Pisidia, Antioch. Okay. Antioquia sa Pisidia. Here, Apostle Paul, preaching of Paul, Dito po ay nangaral si Apostol Pablo. salvation of the Gentile. Yeah. There is also here, through the preaching of Paul, many Gentile got saved. Dito rin po, sa pamagitan ng pangaral ni Pablo, maraming hentil ang naligtas. But there was also persecution by Jews. Pero nagkaroon din ng pag-uusig ng mga Hudyo. But here, it became the starting point for the evangelism for the Gentile. Pero dito nagpasimula yung pag-ebanghelismo para sa mga hentil. So if we look at Act chapter 13, verse 16 hanggang 41, there is a preaching of Paul. Kaya kung titingnan natin sa mga Gawa chapter 13 verse 16 hanggang 41, meron ditong pangaral ni Pablo. Yeah, he did a long sermon. He did a long sermon. Dito niya ginawa yung kanyang mahabang sermon. Yeah. He mentioned the history of Israel. Binanggit niya yung kasaysayan ng Israel. Yeah. To explain Jesus Christ, he used the King David. Upang ipakilala si Jesus, ginamit niya si Haring David. So, like our Bible seminar, right? Gaya po ng ating Bible seminar. He preached the gospel there. Ipinangaral niya doon ng Ebanghelyo. That's why many Gentiles got saved. Kaya maraming hintil ang naligtas. But we check. Okay, 40 verse 40. Chapter 13, 42. 42 hanggang 42 hanggang 44. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Nang matapos ang pulong sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at masisipag sa kabanalan na naging Hudyo ay sumunod kina Pablo at Bernabe, na nagsasalita at humihikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Yeah, right. Many people, right, gather to listen to the word of God, right? Maraming tao yung nagtipon upang pakinggan yung salita ng Diyos. Yeah. But verse 45, there is a persecution. 45, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit, nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. When many Gentile got the salvation, Jews, their heart is not happy. Nung nagkaroon ng kaligtasan yung maraming mga hintil, yung puso ng mga Hudyo ay hindi masaya. Dahil sa inggit, right? Inggit. That's why they persecute. Verse 40, 48 also, many Gentile got the salvation. 48, 49, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos, at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Then 50, 51, 50, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit inudyo ka ng mga Hudyo ang mga kilalang babaeng masisipag sa kabanalan at mga pangunahing lalaki sa lungsod, at nagsimula ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe, Right. at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga nasasakupan. Jew, right? Whenever the gospel is preaching, they persecute.
Sa tuwing ipinapangaral ng Ebanghelyo, sila ay umuusig. That's why Paul came to they run away. They came to Iconium dito. Kaya si Pablo at si Bernabe ay nagtungo sa Iconio. Here, Paul and Barnabas fled to avoid being killed. Dito si Pablo at si Bernabe ay tumakas upang takasan ang kamatayan. Yeah, so there is also evangelism at Iconium. Kaya nagkaroon din ng pag-ebanghelismo sa Iconio. Chapter 14, chapter 1. Okay, chapter 1 hanggang 3, chapter 14 verse 1 hanggang 3, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang gayunding bagay ay nangyari din sa Iconio, na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsilita ng gayon na sumampalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ngunit inudyokan ng mga hindi nananampalatayang Hudyo ang mga Hintil at nilason ang kanilang isipan laban sa mga kapatid. Kaya't nanatili sila ng mahabang panahon na nagsalita ng buong katapangan para sa Panginoon na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagkakaloob ng mga tanda at mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. When you learn the actor, you have to catch it. How does gospel is preaching? Kapag pinag-aaral niyo po yung aklat ng mga gawa, kailangan niyo pong makuha kung paano ipinapangaral ang Ebanghelyo. You need to catch it. What happened whenever the gospel is preaching? Kailangan niyo pong makita kung anong nangyayari habang ipinapangaral ng Ebanghelyo. Right? By the works of the Holy Spirit, gospel is preaching actively, right? Sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, epektibong na ipapangaral ng Ebanghelyo. And many people got saved. At maraming tao ang naliligtas. But on the same time, there is a persecution. Pero sa parehong oras, mayroong pag-uusig. Behind the persecution, there is a works of Satan, right? Sa likod ng bawat pag-uusig ay may pagkilos ni Satanas. So you have to know the always. There is a works of God, also works of Satan go together. Kaya kailangan niyong malaman na sabay yung pagkilos ng Diyos at gawa ni Satanas. And also, whenever the gospel is preaching, there is a division. It makes two group. At sa tuwing ipinapangaral ng Ebanghelyo, nagkakaroon ng pagkakahati. Chapter 14 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nagkakabahabahagi ang mga taong bayan sa lungsod, ang iba ay pumanig sa mga Hudyo at ang iba ay sa mga apostol. Right? Some part, they follow the Jews who persecute, right? Ang iba ay pumanig sa mga Hudyo na nanguusig. Yes. But some people follow the apostle. Pero yung ibang tao ay sumunod sa mga apostol. Always, there is a division, right? Laging mayroong pagkakabahabahagi. It happened our time, right? Nangyayari po ito sa panahon natin. Whenever we preach the gospel, right? Some got the salvation, they follow us. Nangyayari po ito sa panahon natin. Sa tuwing ipinapangaral natin yung Ebanghelyo, may mga naliligtas at sumusunod sa But atin. the other who are not saved, they persecute us, right? Pero yung iba na hindi naligtas, inuusig nila tayo. Anyway, Jews, right, continue, follow apostle and persecute. Gayunpaman, patuloy na sinundan ng mga Hudyo si Apostol Pablo at inusig. That's why they had to go to Lystra Kaya, from Iconium. kaya mula Iconio, kinailangan nilang pumunta sa Lystra. But here, it happened, Paul and Barnabas were mistaken by God. Pero dito, si Pablo at si Bernabe ay napagkamalang Diyos. The people here, consider, right? Paul and Barnabas, they are God. Yung mga tao sa Lystra, itinuring nila si Pablo at si Bernabe bilang Diyos. Because here, the Paul conducted a miracle, right? Dahil dito, si Pablo ay nagpapakita ng himala. He, by God's power, right? He healed the lame. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pinagaling niya yung lalaking lumpo. That's why people saw, oh, you are God, right? Kaya nakita ng mga tao at sinabi, ikaw ay Diyos. But in Lystra, also continue persecution.
Pero sa Listra, nagpatuloy din yung pag-uusig. Chapter 14, verse 19. 19, also basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio, at nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabato si Pablo at kanilang kinaladkad siya sa labas ng lungsod na inaakalang siya ay patay na. Yeah. From where they came? Saan sila nagmula? Antioch, Iconium, they follow. They came to Lystra also, right? Galing pa sila ng Antioquia at Iconio at pumunta rin sila sa Listra. They continue, follow, persecute, right? Patuloy nilang sinusundan at inuusig. That's why Apostle Paul was stoned by them. Kaya pinagbabato nila si Pablo. Yeah, it looks like he died, almost died. Kaya right? mukhang siya ay patay na. But he was revived. Pero siya ay muling binuhay. Yeah, verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungo sa Derbe. He was stoned in the city, Lystra, Siya ay pinagbabato doon sa Listra. but he was stoned there, right? Pero siya ay pinagbabato. Yeah, but he returned again there. Pero siya ay bumalik ulit doon. Yeah, he didn't fear. He didn't fear, right? Hindi siya natakot. But later he went to Derbe. At kalaunan, pumunta siya sa Derbe. Here also he preached the gospel and many people got saved. At dito rin ipinangaral niya yung ebanghelyo at maraming tao ang naligtas. Right? 21, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang maipangaral na nilang ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia. Right? Many people became disciples, right? Maraming tao ang naging alagad. And then there was a many persecution there, right? At doon ay nagkaroon ng maraming pag-uusig. That's why he encouraged the brethren to continue their Christian life. Kaya hinimok niya yung mga kapatid na magpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. Verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. Na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. At sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. So he strengthened the brothers and sisters, right? Pinalakas niya yung mga brothers at sisters. Don't fear persecution. Huwag kayong matakot sa pag-uusig. It's natural. Natural ito. Until we go to the kingdom of heaven, we have to suffer many tribulation. Hanggang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan nating dumanas sa maraming kahirapan. The first missionary journey finish here, Derbe, Kaya dito sa Derbe, natapos yung unang misyonaryong paglalakbay. and then return. You can see the red line. Tignan niyo po yung guhit na pula. Red line. You can see red. Red line is a return route. Yung pulang linya po, ito po yung ruta ng pagbalik. So from the right, return. Lystra, Iconium, Pistiandio, Kaya mula Derbe, bumalik sila Yeah. papunta sa Listra, Iconio at Antioquia. Perga. But here, visit short time, Atalia. At sa Perga, pero mula sa Perga, bumisita sila doon sa Atalia. Atalia is the port, Meron port. That's why from here, ride on the boat, return to Antioch again. Pero yung Atalia ay daungan, kaya mula sa Atalia, sila ay bumalik muli sa Antioquia. Okay po? So, it's a first missionary journey. Ito yung unang misyonaryong paglalakbay. And then when he returned, he had a mission report. At sa pagbabalik niya, nag-ulat siya ng kanyang misyon. Chapter 14:27, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya para sa mga hintil ang pinto ng pananampalataya. When they returned to Antioch Church, right, they report, the mission report, right? Nung bumalik sila doon sa iglesia ng Antioquia, iniulat nila yung kanilang misyon. God opened the door of gospel to new place.
Binuksan ng Diyos yung pinto ng ebanghelyo sa ibang lugar. Holy Spirit work. Right? Kumilos yung Espiritu Santo. Many people got saved, Maraming tao yung but naligtas. there was many persecution also. Pero nagkaroon din ng maraming pag-uusig. Yeah, our church, right? We preach the gospel, new place. Yung church din natin, ipinapangaral yung ebanghelyo sa bagong Then lugar. we have also mission effort, right? Nagkakaroon din tayo ng pag-uulat para sa misyon. How does the Holy Spirit work? Paano kumilos yung Espiritu Santo? After then, meron chapter 15, right? But chapter 15 was inserted between first mission and second mission. Pero yung chapter 15 po ay nasa pagitan ng una at ikalawang misyon. Chapter 15 mentioned Jerusalem Council. Binanggit dito yung pagpupulong sa Jerusalem. As I mentioned, right, Jerusalem Church is the center of the church at the time. Gaya po ng binanggit ko, yung Jerusalem, yung main church sa panahong yun. Philippine Life World Mission, we have a center church. Sa Philippine Life Word Mission din po, meron tayong center church. We have a council also, Manila Central Church, right? Philippine Life World Mission Council, right? Sa atin po sa Philippine Life Word Mission, meron po tayong Manila Central Church. And Life World Mission, also Korean Church, meron Korean Life World Mission Council. At sa buong Life Word Mission po, yung pagpupulong po ay doon sa Korea. They are doing world mission, right? Ginagawa yung World Mission. Philippine Life World Mission also belong to main Korean Life World Mission. Kaya yung Philippine Life Council. Word Mission din po ay kabilang doon sa pagpupulong sa main Korean Church. Korean Word Mission. This time, there was some dispute Sa pagkakataong ito, merong pagtatalo. among the saved people Kabilang sa mga ligtas na tao. because there are two group. Dahil merong dalawang grupo. There was a saved, but two group. Sila ay mga ligtas pero may dalawang grupo. There are saved among Jew, May mga ligtas na kabilang sa mga Hudyo. and there are saved among Gentile. At may mga ligtas na kabilang sa mga Hintil. But Jew, right? They thought even Gentile got the salvation. We have to still keep the law. Pero inisip ng mga Hudyo na kahit na nagkaroon ng kaligtasan ng mga Hintil, kailangan nating panatilihin ang kautosan. Because the Jew, right, as a Israel, they received the law from God, right? Dahil bilang mga Hudyo, sila yung tumanggap ng kautosan mula sa Diyos. That's why they request, Gentile also need to keep the law like us. Kaya minungkahi din nila na yung mga Hintil ay kailangan ding sumunod doon sa kautosan. But some say, no need, they don't need to keep the law. Pero- It was given to Israel. Pero may mga nagsabi na hindi nila kailangan sundin yung kautosan dahil ibinigay yun sa mga Israel. Halimbawa, about the circumstance. Halimbawa, yung patungkol sa pagtutuli. God commanded to Israelite to have a circumstance when baby is born. Iniutos ng Diyos sa mga Hudyo na isagawa yung pagtutuli sa sandaling sila ipanganak. When baby is 8th day, Kapag nasa ikawalong araw na yung baby, right? Need to have a circumstance. kailangan siyang tuliin. It's God's law, right? Ito yung kautosan ng Diyos. It was given to Israel. Ito ay ibinigay sa mga So Israel. even save the Jew. That's why Gentile also need to follow. Kaya sinabi ng mga ligtas na Hudyo, kailangan ding sumunod ng mga Hintil. There was a dispute, right? Kaya nagkaroon ng pagtatalo. That's why main church, Jerusalem church, they opened the council meeting. Kaya yung main church na Jerusalem ay nagkaroon ng pagpupulong. Acts 15, 7, verse 7, hanggang 11.
It's the opinion of Apostle Peter. Ito yung opinion ni Apostol Pedro. Isabel, verse 1 and 2. Una, basahin po natin ng sabay-sabay. May ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe at ang ilan sa iba ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda. They went to Jerusalem church, right? Pumunta sila sa iglesia ng Jerusalem. Then the Peter give the opinion. Verse 7 hanggang 11. 7 hanggang 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo. Nasa pamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. At tayo hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi na kayang dalhin? Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na tulad naman nila. Right? Apostle Peter also, right? His opinion, right? No need Gentile follow the law was given to Israel. Minungkahi din Apostol Pedro na hindi na kailangan sundin ng mga hintil yung mga kautosang ibinigay sa Hudyo. Because we are saved only by the grace of the Lord Jesus Christ. Dahil tayo ay naligtas lamang sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Right? That's why the final conclusion was done. Gawa chapter 15, 19, 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ng mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. So, right, there were many rules, right, given to Israel. Maraming kautusan yung binigay sa Israel. In Old Testament, not only circumstance, right? Sa lumang tipan, hindi lamang yung pagtutuli. They have to avoid many, right, unclean animal, the food, right? Kailangan nilang iwasan yung mga maruruming hayop, mga pagkain. And they have to keep the many kind of fiesta. At kailangan nilang isagawa yung maraming uri ng piyesta. Hindi kailangan, right? Hindi kailangan. But only this time determined, right? Avoid. Abstain from things polluted by idol. Pero dito lamang po napagpasyahan na Verse 20, right? sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan. Sexual immorality. From immoralidad. Things strangler and from blood. Sa anumang bagay na binigti at sa dugo. 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan. Right? So, that's why, right? It mentioned one of the abstain thing is avoid the blood. Kaya binanggit dito yung isang bagay na pinagbabawal, iwasan yung dugo. You like blood food? Gusto niyo ba yung mga yung pagkain na dugo? You like? You want to eat? Continue? Gusto niyo pa rin ba kumain ng dugo? It's better avoid, right? Mas mabuting iwasan. Because it was determined in New Testament, right? Dahil ito ay napagpasyahan na sa bagong tipan. So, even though you want to eat blood, it's better avoid. Kaya kahit na gusto niyong kumain ng dugo, mas mabuting iwasan. Even we don't eat blood, we have many other food, right? Can eat, right? Kahit na hindi tayo kumain ng dugo, marami pa namang pagkain na pwede natin kainin. Okay. So, Jerusalem Council, Jerusalem here problem was circumcision and keeping the law.
Kaya ginanap yung pagpupulong sa Jerusalem patungkol dun sa problema ng pagtutuli at sa pag-ingat doon sa kautusan. Yeah. And the second journey, missionary journey start. At nagsimula yung ikalawang misyonaryong paglalakbay. First, it mentioned the purpose. What's the purpose of the second missionary journey? Una binanggit yung layunin ng ikalawang misyonaryong paglalakbay. Chapter 15, 36. Chapter 15, 36. Basahin po natin ng sabay-sabay. Makaraan ng ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. The purpose, right? Apostle preached the gospel to many places, Ipinangaral ni Apostol Pablo yung ebanghelyo sa maraming lugar and many people are saved. at maraming tao ang naligtas. But it's not sure, right? Whether they continue keep their faith. Pero hindi sigurado kung napanatili nila yung kanilang pananampalataya. That's why he wanted to visit again. Kaya ginusto niya ulit na sila'y dalawin. Whether he need to check whether they continue Christian life. Titingnan nila kung sila ba ay nagpapatuloy sa kanilang buhay That's Kristiyano. why he visit again the place he preached the place in the first missionary journey. Kaya dinalaw niya ulit yung lugar na ng kanyang unang misyon. Naintindihan niyo po? Anong purpose? Pareho. Ngayon, right? We preach the gospel some new place, right? Pinapangaral natin yung ebanghelyo sa bagong lugar. Pagkatapos, tapos na? O, pagsimula. Ano po? If we preach the gospel some place, we have to go again, right? Kapag pinangaral natin yung ebanghelyo sa ibang lugar, kailangan natin muling bumalik. That's why our mission branch, the Santa Rita, we continue visit again, right? Kaya sa mission branch natin sa Santa Rita, patuloy tayong babalik, bibisita. This time the Ternate, we visit again, right? Ngayon din yung Ternate, bibisita tayo ulit. So tomorrow we go again to check their faith. Bukas bibisita kami ulit para alamin yung kanilang pananampalataya. Yeah, pareho, right? O ngayon, tama. So second missionary journey started from Antioch also. Kaya yung ikalawang misyong paglalakbay ay nagsimula muli mula sa Antioquia. Yeah. But the problem happened. Paul and Barnabas divided over because of John Mark. Pero si Pablo at si Bernabe ay naghiwalay dahil kay John Mark. 15, chapter 15, 37, 38, 37 hanggang 39, basahin po natin ng sabay-sabay. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos. Ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphylia at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng mainitang pagtatalo, ano pat sila'y naghiwalay at sinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus. Right? Paul, this time Paul didn't want to bring Mark. Sa pagkakataong ito, ayaw na isama ni Pablo si Marcos. Because in first missionary journey, right, he returned because he couldn't endure difficult situation. Dahil nung unang paglalakbay, siya ay bumalik dahil hindi niya natiis yung kahirapan. Right? Sometimes we go to also mission, right? Some difficult place. Minsan pumupunta rin tayo sa mga misyon, sa mga mahirap na lugar. But let's we went to Samar. Pero ipagpalagay natin na pumunta tayo sa Samar. One brethren cannot endure. Mayra. Pero may isang kapatid na hindi makapagtiis doon, mahirap. Mayra complain. Lagi nagrereklamo. I will return. Babalik na ako. It's a helper Nakakatulong ba yun? or hindrance of a mission? O nakakahadlang sa misyon? Not helpful, right? Hindi ito nakakatulong. Of course, nobody our member, right? Or helper, right? Siyempre, wala namang ganun sa mga member natin. Lahat nakakatulong. Mark did like that, right? Pero ganun yung ginawa ni That's Marcos. why Paul didn't want to bring this time.
Pero ayaw na siyang isama ni Pablo. But Barnabas, it's okay, we bring him. Pero sabi ni Bernabe, okay lang na isama natin siya ulit. Different opinion each other, right? Magkaiba yung kanilang mungkahi. That's why divided. Kaya sila ay nahati. But maybe this time, Barnabas needed to follow Paul. Pero marahil sa pagkakataong ito, gustong sundan ni Bernabe si Pablo. Because the works of the Holy Spirit this time were greatly worked through Apostle Paul. Dahil sa pagkakataong ito, yung pagkilos ng Espiritu Santo ay higit na pagkilos kay Apostol And Pablo. also Barnabas, he are more affected by men's affection. At si Bernabe din ay naapektuhan dahil sa mga tao. Men's affection. If we look at Colossians chapter 4:10, it mention Mark. Mark is the cousin of Barnabas. Kung titignan natin sa Marcos chapter 4 verse 10, si Marco ay pinsan ni The Bernabe. Colossians chapter 4. Sa Colossus chapter 4 verse 10. Colossians, yeah. Mark was the cousin of Barnabas. Si Marcos ay pinsan ni Bernabe. 나인테니아뇨 po. That's why maybe he men's affection. Dahil sa men's affection. Kaya marahil ito ay dahil sa affection ng Because tao. Mark was his relative, right? Dahil kamag-anak niya si Marcos. He wanted to bring him, right? Kaya gusto niya siyang isama. But in the mission, we shouldn't be affected by men's affection. Pero sa misyon, dapat na hindi tayong apektuhan ng tao. And then they went to Lystra again. Lystra. At sila ay nagtungo sa Listra. You remember Lystra? Nalala niyo ba yung Listra? Apostle Paul already evangelized Lystra in first mission, right? Sa unang misyon, nag-evangelism na si Apostol Pablo doon sa Listra. But this time, different route, right? Different route. Pero sa pagkakataong ito, ibang ruta na. Right? Here, the important man, Timothy. Timothy joined Paul. Dito po yung mahalagang bagay, sinamahan ni Timoteo si Pablo. So, right, Timothy second, we are learning second Timothy right now, right? Timothy. Ngayon po pinag-aaralan natin yung ikalawang Timoteo. So we know, right? Timothy appear in the Bible here first Kaya- time. Nalaman po natin na dito unang ipinakita si Timoteo. Maybe it's not sure when he got really saved. Hindi sigurado kung kailan siya naligtas. But there is a possibility. Timothy also got saved in the first mission of Paul in Lystra. Pero may posibilidad na si Timoteo ay naligtas doon sa unang misyon ni Pablo sa Listra. But maybe he lived a good Christian life in Lystra, At marahil nabuhay siya ng mabuting buhay Kristiyano sa Listra. and he was just young. At siya ay kabataan. Yeah, he was very helpful in the mission. At siya ay talagang makakatulong para sa That's why misyon. maybe Apostle Paul, Timothy, you follow me. Kaya marahil sinabi ni Apostol Pablo, Timoteo, samahan mo That's ako. why Timothy, right, became the also great man of God, right? Kaya si Timoteo din ay naging dakilang tao ng Diyos. Yeah. 16, we check chapter 16 verse 1 hanggang 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra, naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo, at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon, sapagkat nalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Okay, so he followed Paul. Sumunod siya kay Pablo. After then, they passed by Iconium again, and they passed by Antioch, At pagkatapos nun, dumaan sila muli sa Iconio at sa Antioquia. Pisidia, Antioch. And then, here, Paul, it's important also. Paul was forbidden by the Spirit to preach in Asia and Bithynia. Pero dito, pinagbawalan ng Espiritu Santo si Pablo na ipangaral ang Ebanghelyo sa Asia at Bithynia.
here originally he want to preach the gospel this area, Pisidia. Sa katunayan, ninais niyang ipangaral ang ebanghelyo sa Bitinia. But Holy Spirit didn't allow. Pero hindi ito pinahintulutan ng Espiritu Santo. This chapter 16, verse 6 and 7, 6 and 7, basahin po natin ng sabay-sabay. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asya. Nang sila'y dumating sa tapat ng Misya, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Yeah, right. The original Paul's plan, right? He preached the gospel, Asia, Bithynia. Yung original na plano ni Apostol Pablo ay ipangaral ang ebanghelyo sa Asya at Bitinia. Yeah. But Holy Spirit didn't allow it, right? Pero hindi ito ipinahintulutan ng Espiritu Santo. The Spirit guided Paul to Macedonia. Pinatnubayan ng Espiritu si Pablo sa Macedonia. Macedonia dito. Okay, dito, can you see? Yeah. Not Asia, but Europe. Hindi sa Asya, kundi sa Europa. Okay po? Holy Spirit led Paul to preach the gospel first to Europe. Pinatnubayan ng Espiritu si Pablo na ipangaral muna yung ebanghelyo doon sa Europa. So, it happened our time also, right? Nangyayari din ito sa ating panahon. Yeah, sometimes we have a plan to preach it to some place, Minsan may plano tayong ipangaral ng ebanghelyo sa isang lugar. but sometimes God doesn't allow. Pero minsan hindi pinapahintulutan ng Diyos. Yeah. 하림바바, when I was in Kalawan Church, when I arrived at Kalawan Church, our senior pastor always told me, we have to evangelize the biggest city in Laguna, Calamba. Nung ako ay nasa Kalawan Church, sinabi sa akin ng senior pastor na kailangan kong ipangaral yung ebanghelyo doon sa malaking lungsod ng Calamba. Calamba, alam mo ba Calamba? Biggest city in Laguna. Yung Calamba po yung pinakamalaking lungsod sa Laguna. But we pray, we try, but God didn't allow. Pero kami ay nanalangin, sinubukan namin pero hindi pinahintulot ng But Diyos. we didn't expect that the other direction of Calamba, the gospel open in Santa Cruz. Pero hindi namin inasahan na nabuksan yung ebanghelyo doon sa Santa Cruz. God opened the door of gospel Santa Cruz, not Calamba. Binuksan ng Diyos yung pinto ng kaligtasan doon sa Santa Cruz, hindi sa Calamba. Our plan, God's will can be different, right? Yung plano natin at yung kalooban ng Diyos ay magkaiba. Yeah. But by the grace of God, this time, right, Calamba started to open the gospel this time. Pero ngayon po ay nagsimula na yung Calamba. Yeah. And then that's why Paul went to go to Macedonia. He arrived at Troas. Si Pablo ay nakarating sa Macedonia mula sa Troas. And passed by Troas and arrived Philippi. At siya ay nakarating doon sa Filipo. Yeah, Philippi. Philippi is the gate of the Macedonia. Ito po yung gate ng Macedonia. The city, the Philippi. But here, we know there is a salvation of Lydia and her household. At dito ay nagkaroon ng kaligtasan si Lydia at ang kanyang sambahayan. Alam mo si Lydia? Kilala niyo po si Lydia? Right? Yeah. Through her and her family, Philippian church was established, right? Sa pamamagitan niya at ng kanyang sambahayan, nagsimula yung iglesia ng Filipos. Yeah. It's happened Philippi. Ito po ay nangyari doon sa Filipo. We checked
verse 12, chapter 16:12, basahin po natin ng sabay-sabay. At mula ro'y sa Filipos, na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia, at ito'y sakop ng Roma, kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. Tuloy-tuloy hanggang 15, basahin po natin. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga lakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismohan na, kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. At kami napilit niya. Yeah, right. Lydia got saved and his family also got saved. Si Lydia ay naligtas at yung kanyang sambahayan. And then in the Philippi, Paul and Sila imprisoned because of the matter of a demon-possessed girl. At sa Filipos, si Pablo at si Silas ay nakulong dahil doon sa babaeng inalihan ng demonyo. Paul healed the demon-possessed girl. Pinagaling ni Pablo yung babaeng inalihan ng demonyo. But the demon-possessed girl was the fortune teller. Pero yung babaeng inalihan ng demonyo ay fortune teller. Fortune teller. Manguhula. Alam mo ba? Fortune teller. Manguhula po. Yeah. That's why the owner of the demon-possessed woman, business, as a fortune teller, business, destroyed. Kaya yung nagmamay-ari doon sa babaeng inalihan ng demonyo, yung business niya ay nawasak. Because Paul cast out demon from the girl, right? Dahil pinaalis ni Pablo yung demonyo doon sa babae. Because of this reason, Paul was imprisoned. At dahil sa dahilang ito, si Pablo ay nakulong. Paul and Silas. Si Pablo at si But Silas. in the prison, they pray to God, they sing a praise. Pero doon sa bilangguan, sila ay nanalangin sa Diyos at umawit ng papuri. That's why there was a salvation of a Philippian jailer and his household. Kaya nagkaroon ng kaligtasan yung tanod doon sa yung tanod at yung kanyang sambahayan. Philippian jailer got saved. Yung tanod ay nagkaroon ng kaligtasan. After he got saved, he invited Paul to his household. His household got saved also. Pagkatapos niyang maligtas, inimbitahan niya si Pablo sa kanyang sambahayan at yung kanyang sambahayan ay naligtas din. So, right, by the Lydia family, Philippian jailer family, Philippian church started, established. Kaya sa pamamagitan ng ni Lydia at ng kanyang sambahayan at nung tanod sa Filipos, kaya nagsimula yung iglesia ng Filipos. After then, Paul went to Thessalonica. Pagkatapos si Pablo ay nagtungo sa Thessalonica. There is evangelism in Thessalonica. Nagkaroon ng pag-eebanghelismo doon sa Thessalonica. Chapter 17, 17 verse 1 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan, na pinapaliwanag at pinatutunayan na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. At sinasabi, itong Hesus na aking pinangaral sa inyo ay siyang Kristo, nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas, gayon din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunahing babae. So through the evangelism in Thessalonica church also was established, right? Dahil sa pag-ebanghelismo doon sa Thessalonica, nagsimula rin yung iglesia ng Thessalonica. But of course here, the persecution of Jews continue here. Pero syempre dito, yung pag-uusig ng mga Hudyo ay nagpatuloy dito. So right, first Philippian church, after then Thessalonica church, right? Established. Una na itatag yung iglesia ng Filipos, pagkatapos yung iglesia ng Thessalonica. And Apostle Paul went to Berea. Pagkatapos si Apostol Pablo ay nagtungo sa Berea. So Bereans also received the word here. Yung mga taga Berea ay tumanggap din ng salita. But chapter 17:11 mention Berea people are very fair-minded.
fair-minded. 17 verse 11, right? Sinabi sa verse 11 na marangal kayo sa mga taga Thessalonica. Berea people, they had a fair-minded than those in Thessalonica. Yung mga taga Berea, sila ay mararangal kaysa sa mga taga Thessalonica. So they every day, right, search the script. Kaya araw-araw lang sinusuri yung kasulatan. Okay, Berea. After then, Paul went to Athens. At pagkatapos nun, pumunta si Pablo sa Atenas. Athens. But Athens, right? Athens belongs to the Greek, right? Pero yung Atenas, kabilang sa Greek. But the people in Athens very stubborn, proud. Pero yung mga tao sa Atenas, sila ay mapagmalaki at That's why matitigas yung puso. they don't accept the gospel. Kaya hindi nila tinanggap yung ebanghelyo. They make any kind of the other god, right? Gumawa sila ng maraming uri ng Diyos-Diyosan. But they ignore the gospel. Pero hindi nila pinansin ang ebanghelyo. They try to apostle mission failed in Athens. Kaya yung mission ni Apostol Pablo doon sa Atenas ay nabigo. That's why no church in Athens, right? Kaya walang church doon sa Atenas. That's why after then, Paul went to Corinth. Pagkatapos si Pablo ay nagtungo doon sa Corinto. Right? Through the evangelism in Corinth, Corinthian church also was established. Dahil sa evangelism doon sa Corinto, kaya naitatag din yung iglesia ng Corinto. Chapter 18, verse 1. Okay. Right after this thing, Paul departed from Athens and went to Corinth. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Corinto. Here, verse 2, he met Priscilla and Aquila. At sa verse 2, nakilala niya si Aquila at si Priscilla. But their business, right, their work was a tent maker. Pero sila, yung kanilang trabaho ay paggawa ng tolda. We can verse 4, right? Verse 3. So Apostle Paul also was a tent maker. Sa verse 3 din po, sila parehong gumagawa ng tolda. They had the same work. Meron silang parehong hanap buhay. Anyway, verse 8 and 9. Verse 7 and 8, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking ang pangalan ay Tito Justo na sumasamba sa Diyos. Ang kanyang bahay ay katabi ng sinagoga. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga ay nanampalataya sa Panginoon kasama ang kanyang buong sambahayan. At marami sa mga taga-Korinto dahil sa pakikinig kay Pablo ay nanampalataya at nabautismuhan. Here, first the Crispus, the ruler of the synagogue, believed, right? Got saved, right? Dito si Crispo, yung pinuno sa sinagoga, ay sumampalataya sa Panginoon. And all his household. Kasama ang kanyang buong sambahayan. Then many in Corinth got saved, right? At marami sa mga taga-Korinto ang naligtas. That's right. Corinthian church could start. Kaya nagsimula yung iglesia ng Korinto. So, Apostle Paul stay here 1.5 year in Corinthian church, 1.5 year. Si Apostol Pablo ay nanatili sa iglesia ng Korinto sa loob ng 1.5 taon. And then he went Cenchrea. Siya ay nagtungo doon sa Cenchrea. Cenchrea. Here, Apostle Paul had a vow. At dito ay nagkaroon ng panata si Apostol Pablo. He cut hair. Ginupit niya yung buhok. He cut hair. He vowed. Ginupit niya yung kanyang buhok at nagpanata. Maybe the Paul before he did the
the bow of the Nashil, like the Samson. Samson was the Nashirian. Samson was a Nashirian. Nazarene. Nazarita. Yeah. Samson was the swear become the Nazarene. Si Samson din ay naging Nazarita. Yeah. That's why he shouldn't cut hair, right? Kaya hindi niya dapat gupitin yung kanyang buhok. Maybe before, when Paul got the salvation, he did swear, same like the Samson. He didn't cut hair. Marahil bago rin si Apostol Pablo maligtas, hindi rin siya nagupit ng But kanyang when buhok. he went to Cenchrea, he cut hair Pero nung makarating siya sa Cenchrea, because pinutol niya kanyang buhok. the swear time was already finished. Dahil tapos na yung panahong yun. Anyway, it happened in Cenchrea. Gayunpaman, ito ay nangyari doon sa Cenchrea. After then, from here, he come to the Ephesus, At mula dito, nagtungo siya doon sa Efeso. He stay here for a while, very short time. At nanatili siya dito ng maikling panahon. But Ephesian church already there at the time. Pero sa panahong iyon, mayroon ng iglesia ng Efeso. And then by ship he returned to Jerusalem. At sa pamagitan ng barko ay bumalik siya doon sa Jerusalem. So that's why because he went to Jerusalem to also report in Jerusalem church Bumalik for siya the ng second mission. Bumalik siya ng Jerusalem upang iulat yung kanyang ikalawang misyon. And he returned to Antioch again. At muli siyang bumalik sa Antioquia. Okay, and then third missionary journey start from chapter 18:23. At yung ikatlong misyon ay nagsimula sa chapter 18 verse 23. We think about third missionary journey. Chapter 18:23 started third mission journey. Dito po nagsimula yung ikatlong misyon. Okay, 23 basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos gumugol ng ilang panahon doon, umalis siya at nagpalipat-lipat sa mga lupain ng Galacia at Phrygia na pinapalakas ang lahat ng mga alagad. This time also, right? Same purpose. He visited other churches as the village. Sa parehong layunin, bumisita siyang muli doon sa mga church na naitatag. But this time, directly went to Ephesus. Pero sa pagkakataong ito, direkta siyang pumunta sa Efeso. When second mission, right? When he returned to Jerusalem, he visited Ephesus church for a while, short time, right? No, sa ikalawang misyon, bago siya bumalik ng Jerusalem, bumisita siya sa Efeso ng maikling panahon. But at the time, Paul said to them, Ephesians saying, if God's will, I will come back again. Pero sa pagkakataong iyon, bago umalis si Apostol Pablo sa Efeso, sinabi niya na kung ipagkakaloob ng Diyos, ako'y muling babalik. But it was God's will, right? That's why he could come back again, Ephesus. Pero ito ay kalooban ng Diyos, kaya nagawa niya muling bumalik doon sa Efeso. In Ephesus, there are many things that happen. Apollos got saved. Sa Efeso, maraming bagay yung nangyari. Si Apollos ay naligtas. The 24 hanggang 28 mention Apollos. Mula verse 24 hanggang 28, binanggit si Apollos. But later Apollo went to Corinthian church. Pero kalaunan, si Apollos ay nagtungo sa iglesia ng Corinto. He became the leader of a Corinthian church. Siya ang naging pinuno ng iglesia ng Corinto. But originally he got saved in Ephesus. Pero sa katunayan, siya ay naligtas doon sa Efeso. And then there was a baptism of the Spirit in Ephesus. At nagkaroon ng pagbabautismo sa Espiritu doon sa Efeso. It was the Holy Spirit came down
saved the people in Ephesus. Ito yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga banal sa Efeso. And Paul preached in the school of Tyrannus. At nangaral si Apostol Pablo doon sa bulwagan ni Tirano. At that time already there was like a teaching the school, like the school. Sa pagkakataong yun, meron din gaya ng pagtuturo ng sa school, sa paaralan. But there was a riot by Demetrius, silversmith. Pero sa pagkakataong yun, nagkaroon ng kaguluhan sa pamagitan ni Demetrio, isang panday pilak. Anyway, the Apostle Paul stayed Ephesian church for a long time. Gayun pa man, si Apostol Pablo ay nanatili sa iglesia ng Efeso sa mahabang panahon. And he went to the Macedonia again, At muli siyang nagtungo doon sa Macedonia. But when he go to Macedonia, in Troas, it happened. Paul restored the life of Eutychus. Pero bago siya makarating sa Macedonia, doon sa Troas, muling pinanauli ni Pablo yung buhay ni Eutico. Right, the Apostle Paul preached the word of God for a long time, late night, right? Di ba pinangaral ni Apostol Pablo yung salita ng Diyos sa mahabang oras. But Eutychus was very tired. Pero si Eutico ay pagod na. He listened to the word of God in three stories. Siya ay nakikinig ng salita ng Diyos doon sa ikatlong palapag. He fell down because of sleeping. Siya ay nahulog doon dahil siya ay nakatulog. He died. Siya ay namatay. But God revived him, right? Pero muli siyang binuhay ng Diyos. Yeah, so it happened in Troas. Ito po ay nangyari doon sa Troas. And then here it started the gathering, Lord's Day gathering. At dito nagsimula yung Lord's Day gathering. We open chapter 20, verse 7. Troa, chapter 20, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. The first of the week is anong day? Ngayon? Sunday. Sunday is we call also Lord's Day. The Lord's Day is the day our Lord was resurrected, right? Yung linggo po ay tinatawag din natin na Lord's Day dahil ito po yung araw kung kailan muling nabuhay ang ating Panginoon, ang Diyos. That's why from early church, the saved Christian had the gathering in Lord's Day. Kaya kahit sa mga naunang iglesia, yung mga banal ay nagtitipon tuwing linggo. That's why pareho ngayon, right? We have a gathering Sunday. Ngayon din po tayo ay nagtitipon tuwing linggo. Sunday is another Lord's Day, right? Tinatawag din natin yung linggo na araw ng The Panginoon. first day of the week, right? Yung unang araw ng Sanlinggo. It start in Troas, right? At ito po ay nagsimula doon sa Troas. And then Apostle Paul, he went to Macedonia, Thessalonica, all the church, right? And Corinthian church, he looked around. But when he was in Corinto, Paul wrote to Roma, the book of Romans. Kasi Apostol Pablo po ay nagtungo sa Macedonia, sa Thessalonica, nagtungo sa lahat ng iglesia hanggang sa makarating doon sa Corinto. At sinulat niya yung aklat ng Roma. Anyway, he come back again. Dito, Miletus. At siya ay bumalik dito sa Miletus. It's better. Dito, Miletus. He came, Miletus. Siya ay nagtungo sa Miletus. Here, Apostle Paul had a farewell sermon to Ephesian church. At dito, si Apostol Pablo ay nagkaroon ng farewell sermon sa iglesia ng Efeso. So, chapter 20, 17 hanggang 35.
we don't have a time, so you try to check. Wala po tayong sapat na oras, kaya kayo na lang po yung tumingin. But if you read Ephesians chapter 20, 17 hanggang 35, we can know the heart of Apostle Paul. Pero kung babasahin po natin yung chapter 20 verse 17 hanggang 35, makalalaman natin yung puso ni Apostol Pablo. Now, he go to Jerusalem again. He goes to Jerusalem again. Ngayon siya ay nagtungong muli doon sa Jerusalem. But all the people there knew what will happen to Paul when he go to Jerusalem. Pero lahat ng mga tao doon nalalaman na kung anong mangyayari kay Apostol Pablo pag bumalik siya ng Jerusalem. But Paul already determined his heart. Si Pablo ay nakapagpasya na sa kanyang puso. Right? That's why there is a famous word, chapter 20, 23 and 24, 23 and 23. Okay, 22 hanggang 24, basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon bilang bihag sa Espiritu ay patungo ako sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban ang Espiritu Santo ay nagpapatutuo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapigatian ay naghihintay sa akin. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Yeah. Right, he already determined his heart to die for the gospel, right? Nakapagpasya na siya sa kanyang puso na mamatay para sa Ebanghelyo. That's why when we look at his heart, our heart, right? Also, become burning heart, right? Kaya kung makikita natin yung kanyang puso, yung ating puso rin ay mag-aalab na puso. So you try to read carefully. Kaya subukan niyo pong basahin ng mabuti. And then Miletus, right? It was a port. Apostle Paul is about to ride on the boat. At sa Mileto, si Apostol Pablo po ay sasakay sa bangka. They gather on the seashore. Sila ay nagtipon doon sa pangpang ng dagat. They pray together. Sama-sama silang nanalangin. Right? Verse 36 hanggang 38. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos siyang magsalita ay lumod siya at nanalangin kasama nilang lahat at silang lahat ay nag-iyakan. Niyakap si Pablo at siya hinagkan na ikinalulungkot higit sa lahat ang salitang sinabi niya na siya hindi na nila makikita pang muli. Pagkatapos ay kanilang inihatid siya sa barko. Here, right? It's a farewell. Ito po yung Maybe pagpapaalam. it can be the last time they can see a passport, right? Ito na yung huling pagkakataon na makikita nila si Apostol Pablo. That's why all cry. Kaya lahat sila ay nag-iyakan. It also stir of our heart, right? Ito rin po yung umimok sa ating puso. Anyway, Paul had a farewell sermon with the Ephesian saint. Ganyan pa man si Apostol Pablo ay nagkaroon ng pamamaalam na sermon sa mga banal sa Efeso. And then by boat, he came to Tyre here. At sa pamamagitan ng bangka, siya ay nakarating sa Tyre. And he want to go to Jerusalem. At ninais niya makapunta sa Jerusalem. Here also, the brethren here also asked Paul. Paul was the one not to go to Jerusalem. Dito rin po, binalaan nila si Pablo na wag na pumunta sa Jerusalem. But here also Paul was ready to die, right? Pero dito si Pablo ay handa nang mamatay. Chapter 21, 13. 12 and 13, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga taga roon ay nakiusap sa kanya na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kaya't sumagot si Pablo, "Anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at tinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus." He was ready to die, right? Siya ay handang mamatay. And then finally he arrived at Jerusalem.
At siya ay nakarating na sa Jerusalem. And finally, he was arrested in the temple. At siya ay inaresto doon sa templo. And here, he defends himself. At dito, pinagtanggol niya yung kanyang sarili. So, from here, tapos na total third missionary journey of Paul. Kaya dito nagtapos yung ikatlong misyonaryong paglalakbay ni Apostol And Pablo. then from chapter 22 hanggang 26, it describes from how Paul went to Rome from Jerusalem. At mula chapter 22 hanggang 26, sinabi dito kung paano nakarating si Apostol Pablo sa Roma mula sa Jerusalem. So, yeah. Anyway, during this time, he defends himself to Jews, Gayunpaman sa panahong ito, pinaglaban niya yung kanyang sarili sa mga Hudyo. and also he defends to the governor Felix. Pinagtanggol niya rin yung kanyang sarili sa gobernador na si Felix. And also he defends himself to King Agrippa. At pinagtanggol niya yung kanyang sarili kay Haring Agrippa. Until chapter 26. Hanggang sa chapter 26. So now, the chapter 27 and 8, it's the final journey to Rome. For the journey to Rome, Kaya yung chapter 27 hanggang 28, ito yung pagwawakas sa paglalakbay sa Roma. so from Jerusalem, he go to Rome. Kaya mula Jerusalem ay nagtungo siya sa Roma. So Paul board on the ship to go to Rome. Kaya si Pablo ay sumakay sa barko patungo sa Roma. Anyway, his route follow this route. Here he changed the ship, other ship. Dito ay lumipat siya ng ibang barko. His route. But from here, Crete, he met the important thing. Paul met Tempest Euroclydon. 27, chapter 27, you open. It's better 27, 13. 13 hanggang 15. 13 hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang marahang humihip ang hanging habagat na inakala nilang maisasagawa nila ang kanilang layunin, kaya itinaas nila ang angkla at namaybay sa baybayin ng Kreta. Subalit hindi nagtagal at bumulusok ang isang maunos na hangin na tinatawag na Euroclydon. Yamang inabutan ang barko at hindi makasalungat sa hangin, nagpadala pa lamang kami at kami pinadpad. Maybe you need to understand how he could go to Rome. Marahil kailangan niyong maunawaan kung paano siya nakarating doon sa Roma. Paul was arrested, right? Arrested as a prisoner. Si Pablo ay inaresto bilang bilanggo. But he had right of the citizen. He had the citizenship of Rome at the time. Pero sa panahong yun, meron siyang pagkamamamayan sa Roma. That's why he requested. He want to be judged by the Caesar, the emperor Caesar, for his sin. Pero he wanted to be judged. Siya ay humiling na siya ay hatulan ng isang emperor. That's why he requested, send me to Rome. Kaya hiniling niya na ipadala niyo ako sa Roma. But of course, his plan, right? He wanted to preach the gospel in Rome. Pero yung kanyang plano, gusto niyang ipangaral ng ebanghelyo sa Roma. If we will read the book of Romans, we can know that Paul really want to visit Rome, right? Kung babasahin natin yung aklat ng Roma, talagang nagnais si Apostol Pablo na bisitahin ng Roma. But the situation was not allowed. Pero hindi ipinahintulot ng sitwasyon. That's why he wrote the book of Rome. Kaya sinulat niya yung aklat ng Roma. Then he sent the
the book of Roma to Roman Church. At ipinadala niya yung aklat ng Roma doon sa iglesia ng Roma. It was right written in the Bible. We can read the book of Roman, right? Ito po ay nakasulat sa Biblia, kaya mababasa natin yung aklat ng Roma. But he used his situation as a prisoner. Pero nalalaman niya yung kanyang kalagayan bilang bilanggo. That's why anyway he could go to Rome. Gayunpaman, nagawa niyang makapunta doon sa Roma. But he met the very strong like a typhoon in the sea, right? Pero sa dagat, nakatagpo niya yung maunos na gaya ng bagyo. But that's why all the people in the ship lost the hope to be saved. Kaya yung mga tao doon sa barko ay nawalan ng pag-asang maligtas. But God comforted Paul. Pero inaliw ng Diyos si Pablo. Don't fear. Until you arrive at Rome, I will keep you. Huwag kang matakot hanggang makarating ka sa Roma, iingatan kita. That's why all landed on Malta safely. Kaya ang lahat ay nakarating sa Malta ng ligtas. Right? Long the journey, right? On the sea, right? Mahabang paglalakbay doon sa dagat. But they arrived safely. Pero sila ay nakarating ng ligtas. Anyway, they could Paul arrived the Puteoli. At si Pablo ay nakarating doon sa Puteoli. But here, Paul met the brethren. Pero dito, nakatagpo ni Pablo yung mga kapatid. Right? Already there was a saved people in Rome, right? Meron ng mga ligtas na tao doon sa Roma. They welcome Paul. At winelcome nila si Pablo. 28, chapter 28, 13, chapter 28, 13, and hanggang 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Mula raw ay lumigid kami at nakarating sa Regyo, at pagkaraan ng isang araw ay humihip ang hanging habagat, at ng ikalawang araw ay nakarating kami sa Puteoli. Doon ay nakatagpo kami ng mga kapatid, at kami pinakausapan nilang tumigil sa kanila sa loob ng 7 araw. Sa gayon nakarating kami sa Roma. Ang mga kapatid doon, nang mabalitaan ng tungkol sa amin, ay dumating mula sa pamilihan ng Apio at sa 3 bahay tuluyan upang salubungin kami. Pagkakita sa kanila, si Pablo ay nagpasalamat sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Right? He could meet many brethren in Rome. Nakatagpo nila yung maraming brothers at sisters doon sa Roma. That's why Paul, right, 28:15, when Paul saw them, he thanked God and took courage. Kaya pagkakita sa kanila, si Pablo ay nagpasalamat sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. He was really happy, right? Siya ay talagang masaya. He really want to see them. Ninais niya talaga silang makita. Finally, he could see them. At sa katapusan, nakita niya sila. He gave thanks. At sila ay And nagpasalamat. also, he got great strength. At siya ay muling lumakas. So, right? Our time, right? Wherever we go, there are brothers and sisters. Sa panahon natin, saan man tayo pumunta, mayroong mga brothers at sisters. So, even new place, when you go to some new place, sometimes, there are brothers and sisters. Minsan kapag pumunta rin tayo sa ibang lugar, meron daw mga brothers at sisters. But Philippines still, there are many places we have to evangelize. Pero dito sa Pilipinas, may marami pa ring mga lugar na kailangan nating mag-evangelize. But in Korea, wherever we go, and whatever city we go, there are saved brothers and sisters in Korea. Pero sa Korea, saan man kami pumunta, saang lungsod man kami pumunta, merong mga ligtas na brothers at sisters. That's why they welcome us. Kaya lagi nila kaming sinasalubong. So, if we brothers and sisters welcome us, it will be very happy, right? Kaya kapag sinalubong tayo ng mga brothers at sisters, ito ay masaya. And then, pastor finally arrived alone. At sa huli, si Apostol Pablo ay nakarating sa Roma. Paul preached the gospel for 2 years in Rome. Para ipangaral sa loob ng 2 taon ang ebanghelyo sa Roma. Chapter 28. Verse 30 and 31, the last part.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Nanirahan siya roon ng buong 2 taon sa kanyang sariling inuupahang bahay at tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsasadya na ipinangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Kristo na may buong katapangan at walang sagabal. Yeah. Right? Apostle Paul could preach the gospel in Rome. Nagawang maipangaral ni Apostol Pablo yung ebanghelyo sa Roma. Yeah. So that's why the book of Acts finished. Kaya dito nagtapos yung aklat ng mga gawa. So the total distance of a missionary journey by Apostle Paul, roughly the 17,000 kilometer. Yung kabuong distansya ng misyonaryong paglalakbay ni Apostol Pablo ay 17,000 kilometers. But this time, right? No airplane, no airplane. Pero sa panahong ito, walang eroplano. By ship or by walking, Sa pamagitan ng barko at ng paglalakad. almost for 30 years, he continued had a mission. Sa loob ng 30 taon, siya ay nagpatuloy sa kanyang misyon. His whole life devoted for the gospel, right? Halos kanyang buong buhay inialay para sa misyon. So his life summarized. We are learning every Sunday. Kaya yung kanyang buhay ibinuod gaya ng pinag-aaralan natin tuwing linggo. 2 Timothy chapter 4, 7 and 8. The last. 2 Timothy chapter 4, 7 and 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yun, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Right? It summarizes his whole life. Ito yung bumubuod sa kanyang buong buhay. Yeah, so we have to follow his life. Kaya kailangan natin yung sundan yung kanyang buhay. And the important thing, right? Continue the works of the Holy Spirit until the Lord comes again. At yung mahalagang bagay, ipagpatuloy yung gawa ng Espiritu Santo hanggang sa muling pagdating ng The Panginoon. book of Acts finished hanggang chapter 28. Yung aklat ng mga gawa ay natapos hanggang sa chapter 28. Yeah, but it was not completely finished, right? Pero hindi pa ito lubos na tapos. Yeah. Since then, still the works of the Holy Spirit continue, right? Magmula nun, yung gawa ng Espiritu Santo ay nagpapatuloy Until now. hanggang ngayon. And also it will continue until our Lord comes again, right? At ito ay magpapatuloy hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon. We also stand in this the works of the Holy Spirit. Tayo rin ay tatayo sa sa gawa ng Espiritu Santo. Our Christian life also right the act continue. Yung ating mga gawa rin ay patuloy na isinusulat sa aklat ng mga gawa. Your Christian life also can write act continue, Yung pamuhay Kristiyano mo rin ay patuloy na isinusulat sa aklat ng mga gawa. right? We evangelize Santa Rita. Nag-evangelize tayo sa Santa Rita. Yeah, it can be written, right? Pwede itong maisulat. Yeah. We evangelize Ternate. It will be written. Nag-evangelize tayo sa Ternate, pwede rin itong Right. isulat. Pareho, right? Apostle Paul evangelize many place, right? Pareho din kay Apostol Pablo na nag-evangelize sa Yeah. maraming lugar. How glorious it is, right? Gaano ito maluwalhati? So, the actor, right? It's also very important thing, the Bible in our Christian life. Gayunpaman, yung mga gawa ay mahalaga din sa ating buhay Kristiyano. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now, Salamat po sa paggabay sa aming manatili sa church magpahanggang ngayon. especially by the grace of God. We are also used by God for the gospel. Dahil higit sa biyaya ng Diyos, kami rin po ay ginagamit ng Diyos para sa Ebanghelyo. We can abide in the church that the Holy Spirit
works. At natili kami sa church kung saan ang Espiritu Santo ay kumikilos. So the acts of the Holy Spirit still continue through our church. Kaya ang paggawa ng Espiritu Santo ay nagpapatuloy sa pamagitan ng aming church. So let us also participate in the works of God. Kaya nawa makibahagi rin kami sa gawa ng Panginoon ng We Diyos. only rely on your mercy and gracious. Kami po yung maasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.